Magkasundo mga kababayan yung mga dilawan, kinontra ni Risa Hontiveros yung proposal po ni dating Senador Sonny Trillanes na bumuo daw po mga kababayan ng anti-Duterte coalition with the Marcos administration. Ayaw pumayag po ni ayaw pumayag ni Risa Hontiveros, dumistansya siya. Tama din naman si Risa po. Bakit niya Mr. Maravillas? Unang-una mga kababayan, ang Marcos administration hindi man po anti-Duterte. Ang Duterte ang anti-Marcos. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Pulsa, opinyon, para at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. Unisan. Di ba? Maintain nga ng ating Pangulo yung posisyon sa ICC. Ganon ka, kagaling ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa balancing act. Ano niya Mr. Maravillas yung balancing act? Yun na yun po. Ang gusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pagkakaisa. Kaya nga po, kahit siya inaaway, hindi man siya nang-aaway. Tama po? Siyang inaaway ng mga Duterte. Si Inday, humiwalay. Hindi man siya pinaalis. Tinanong nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ano ba niya yung rason mo? Bakit ka nagre-resign? Ayaw man magbigay ng rason si Inday. Huwag na natin anyang pag-usapan. O diba? Di niya Mr. Maravillas, tama lang yung stand ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama lang po, unifying leader nga siya. Kahit inaayawan siya ng mga Duterte. Pero sa kanya, okay lang. Gusto na mag-resign ni Inday, di man niya mapipilit kung ayaw nang magtrabaho, tinanggap na lang. Di ba? Kaya ngayon po, naghahanap na ng kapalit as Deputy Secretary. Yung mga lumilitaw na pangalan po, si Senator Angara, Sonny Angara. Tapos si Secretary Gatchalian. May iba pang mga pangalan po, may mga petitions na. Pero tingnan natin kung sino yung ipapalit ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hayaan natin siya kung sino. So, ito yung sabi dito sa balita po. Hindi magkasundo si Risa Hontiveros tapos si Sonny Trillanes. Yan Hontiveros distances from Trillanes anti-Duterte alliance bid. Si Hontiveros na kasi po ang kinikilala ngayon na magiging leader ng oposisyon. Siya kasi yung incumbent senator, pinakang highest opposition leader na incumbent. Si Leni Robredo po, ayaw na. Masigurado kasi siya, mga kababayan, kung mayor na lang ng Naga City. Kaysa sa tumakbo siya para senador, baka maubos yung ipon niya. Di ba? Malawak yung buong Pilipinas. So sabi dyan sa balita ng Inquirer, Senator Risa Hontiveros distance herself from former Senator Antonio Trillanes IV proposal of anti-Duterte coalition with the Marcos administration. Sabi po ni Hontiveros, the opposition looks at forming its own offer distinct from that of the administration. Sabi ni Hontiveros, naintindihan ko niya si dating Senador Sonny Trillanes kung saan siya galing. At naintindihan ko siya dahil magkaalyado kami. At the same time, ay treasure yung pagkakakilanlan namin. At ko rin bilang oposisyon, sabi po ako rin siguro ang ibig sabihin niya. Sabi po ni Hontiveros. So sabi niya, I think bagamat malaga na mapigilan yung pagbalik sa ganap na kapangyarihan ng mga Duterte, at the same time may mga unresolved issues sa ating kasaysayan ng human rights violations at mga plunder. Hindi ba makalimutan yung human rights violations po? Saka yung plunder, referring to yung mga kasong pagnanakaw.
ng Marcos family. Wala man pong napatunayan. Sa human rights naman po, dahil sa martial law, justified po yung martial law imposition. Nagribayan na ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Billion po, dikrinas ng Marcos government yung rebellion. Kung hindi po, komunista na tayong bansa. Tama? At sa labanan po, pumasok sa labanan, laging may namamatay po kasi pinili nila po ang lumaban sa gobyerno. Nasabi ko nga mga kababayan, ang paglaban sa gobyerno, bawal sa Bible. Rebellion mga kababayan is a sin as witchcraft. Sabi po sa Bible, bawal ang rebellion po. Ang turo ng Bible po, pagpasakop sa gobyerno. For there is no power anya but of God. Sabi sa Romans po, the powers that be are ordained by God. Whosoever resisted the power, resisted the ordinance of God. Yan ang hindi maintindihan po ng mga nagre-rebelde sa gobyerno. Kaya pag ikaw nagrebelde sa gobyerno, siyempre yung gobyerno gagamit po ng sword. Sabi sa Bible. Sa modern time, yung sword po, ang equivalent niyan, baril. Kasi ang gobyerno po, laging may baril siya, the armed forces, to quell every rebellion. Tama po, isa mga anti-Marcos po kasi, yan ay violation ng human rights. Kumusta naman po yung authority ng gobyerno na umalsa kayo laban sa gobyerno? But anyway, posisyonin nyo yan. Ngayon, ang ating administrasyon naman po, hindi man po siya yung nagsabi na makipag-coalition kayo. May ka-unity team na po ang ating administrasyong Bongbong. At sabi nga ng ating Pangulo, wala man anyang nagbago sa unity team. Yan sabi ng ating Pangulo. Yung partido anya naman, hindi naman nagbago yung partido. We are already in alliance. We are soon to be in alliance with the
We are already an alliance with Lakas. We soon to be with NPC. We are soon to be in alliance with NUP. We are soon to be in alliance with the Nacionalista, which is basically the same list as what we had during the 2022 elections. So the unit team is still there. If you look at the structure of the parties that ran together in the last election, that really has not changed. That really has not changed. Inulit pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, si Inday lang po nag-resign, humiwalay si Inday. Pero yung partido ni Inday na iniwan, kaalyado pa ng ating Pangulo. Ang leader po si Martin. So si Inday po yung nawala ng partido. So yung national party ni Inday na Lakas, iniwan niya. Matagal na niyang iniwan po. So natitira sa kanya, mga kababayan, yung hugpong at saka yung PDP. Na yung PDP po, hindi man kaalyado, hindi man po ka-unit team. Kaya tama yung sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na wala man anya na bago sa unit team. Other than si Inday umalis. Si Inday is not a party. Is not the party. Is just a party member na umalis. Tama? Isang boto lang siya, si Inday, mga kababayan. Kaya walang epekto, lalo pa si Inday, mga kababayan, yung kanyang popularity, yung ratings niya, pabagsak ng pabagsak. Yun ang latest po sa Tangere. Si PBBM, si Martin, pataas ng pataas. Si Inday, spaghetti pababa. Pababa ng pababa. Kaya niya, Mr. Maravillas, nagagalit sa iyo yung mga DDS. Lagi manggalit sila po. Tama? Kaya itong sinasabi po ni Risa Ontiveros na ayaw niyang makipag-alyansa, wala mang nag-invite po. Kung ayaw ninyo na makipag-alyansa, malamang yung mga Marcos loyalist po, reject man kayo kasi sabi nga natin po, ba't makikipag-alyansa sa mga dilawan na siyang nagpatalsik sa mga Marcoses sa Palasyo Malacanang, dinimonize ng todo yung mga Marcoses, kinaksuhan ng almost close to 1,000 cases po ng pagnanakaw na wala mang napatunayan, wala mang pong nakulong. Yung mga cases po, isa-isang pinulot sa basurahan. Di ba? So wala mang ganun pong kaisipan yung administration. At malamang kahit kayo makipag-alyado, halimbawa lang, makipag-alyado kayo, hindi man kayo iboboto ng mga Marcos loyalists. Sa dami ninyong kasalanan sa mga Marcos supporters, you just imagine yung 2022 elections, ulitin ko, kasi kanina na-discuss ko na to, 2022 election, mga kababayan, 8 disqualification case, yung final ng mga dilawan sa ating Pangulo. You see, 2016 po, in Smart Magic, yung pagka-vice presidente, pagkatapos ng tumakbong Pangulo, si PBBM, tinambakan ng disqualification case. Pero tingnan ninyo, lalong bumango po yung ating Pangulong BBM landslide. Nadamay na lang si Inday po. Kaya nagkaboto ng 32 million kasi 31 million po yung mga Marcos supporters, yung excess po, yun ang mga DDS. Kaya dapat, wala man dapat itanaw na utang na loob. Yung mga Duterte po ang may utang na loob sa mga Marcos kasi because of the Marcos supporters po, nakatikim sila ng national positions. Kung hindi po sa mga Marcos supporters, Davao lang po sila. Hindi sila makikilala dito sa buong Pilipinas po. So sabi dyan, Hontiveros appeared not to reject Trillanes' proposition altogether, but she emphasized that the opposition is currently considering forming its own offer. Parang open din siya, mga kababayan. Depende siguro sa reactions ng ating Pangulo. Ating Pangulo po, hindi man po kandidato. Ang interest ng ating Pangulo, mga kababayan, maayos yung ating bansa. At yung 2028 elections po, malayo pa. Kaya ayaw niyang
makisawsaw sa politika. Kaya lang, siyempre, tinatanong siya ng media, sinasagot niya. So sabi ni Riza, sa ngayon ay kinat as a minority in the Senate and as an opposition, a member and a leader of the opposition, mas mapa-finalize pa namin ang lahat-lahat kasama ng ibang opposition leaders habang papalapit ang October, lalo na ang filing ng Certificate of Candidacy sa hanay namin, sabi po ni Ontiveros. Ito yung sabi ng ating Pangulo tungkol kay Inday, kung siya ba ay administrasyon o siya ba ay nasa oposisyon na. Sabi ng ating Pangulo, depende niya on her political positioning in the upcoming elections, whether she aligns with the administration or the opposition. That will be the only major determinant. Depende kung saan siya papanig. That will determine whether or not that will be the biggest change in the unit team. Na kung mawala sa unit team si Inday Sara, yun ang pinakamalaking change kung sakali man. So yung statement ng ating Pangulo, nag-resign lang si Inday as DepEd Secretary na walang rason. Ngayon, hindi pa man iniisip ng ating Pangulo na nandyan pa si Inday sa unit team. Galingan niya, Mr. Maravillas, ng strategy ng ating Pangulo. Seasoned politician po yung mga Marcoses. Di ba? Tingnan ninyo yung strategy ng ating Pangulo. Alam niya na kung saan ang loyalty ni Inday. Wala man po sa ang loyalty ni Inday kung siya ang endorse. At kung hindi tinanggal yung confidential funds, yan tinanggal po. You see? O ngayon, kung siya papanig na sa opposition, finally, decision yun ni Inday. Yung ating Pangulo, walang ugas kamay ang Pangulo. Yung resignation nga po, di man siya pinare-resign. Si Inday po yung umayaw. O ano magagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Di ba? Walang maisisisi yung mga Duterte. Kundi siyempre sila gagawa-gawa na lang ng kwento. Yung kwentong gawa-gawa nila, hindi man papaniwalaan kasi hindi man totoo. Bakit niya inaapi siya? Unang-una doon sa sa pagtanggal ng confidential funds, approve ni Inday. Tinanong siya kung okay sa kanya o ganyan, bala niya kayo. Nang tinanggal, galit. Ngayon, umalis siya as DepEd Secretary. Hindi man siya pinapaalis. Umalis siya. O sino yung may sala doon? Walang kasalanan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung siya ay mawala sa unit team, decision niya yun. Hindi man siya pwedeng pilitin po kasi malaki na siya. So depende sa kanyang desisyon. Demokrasya, kaya nga sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, after nakunan siya ng reaction ng mga reporters, ano niya masasabi mo, Mr. President, dito sa announcement na 3 Duterte ang tatakbo? Demokrasya niya tayo. We are a free country. Libre sila kandidato sila. Hindi man lang po mga kababayan nayayanig, sabi ng mga DDS vloggers, nataranta daw. Sinong nataranta? Kayo ang tarantang-taranta. Kasi tingnan ninyo, napakatagal pa ng eleksyon. Nag-announce agad kayo. Kangit na si Martin Romualdez, sabi ni Martin, re-election na niya ako sa first district ng Leyte. Sa 2028 na niya. Ang layo pa niya, sabi ni Martin. Parang wala lang mga kababayan sa kanya. Pero po, tingnan naman ninyo yung ratings po. Pataas ng pataas yung ratings ni Martin at ng ating Pangulo. Si Inday, pabulosok po. Dismal po yung yung performance ng DepEd. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.